Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ng mga apostol sa Panginoon, dagdagan po ninyo ang aming pananalig sa Diyos. Tumuhod ang Panginoon, kung maging sinabi man lamang ng butil ng mustasa ang inyong pananalig sa Diyos, masasabi ninyo sa puno ng sikomorong ito, mabulong ka at matanim sa dagat, at tataniman ito sa inyo. Ibalagay natin kayo yung nagiging nag-aaral o nagpapasaw kaya ng lupa. Pagkagaling niya sa bukid, sasabihin ba ninyo sa kanya, halika at nakakain ka na? Hindi. Sali ay ganito ang sinasabi niyo. Ipaghanda mo ako ng bakuna, magbihis ka at silbihan mo ako habang ako'y kumakain. Kumain ka pagkakain ko. Pinasasalamatan ba ang alipin dahil sa ginawa niya ang inuutos sa kanya? Dahil hindi naman kayo, kapag nagawa ninyo ang lahat ng inuutos sa inyo, sabihin ninyo, kami ay mga alipin walang kauluhan. Tumupad na kami sa aming tungkulin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinapuri ka naman ang Panginoon sa Kristo. Sa mga araw na ito, ng ating pagdudubena sa mahal na Birhen ng Santo Rosario ng Alabang, kapansin-pansin ang pagdami ng mga dasal. Marami ang nagro-rosaryo, marami ang nagdudubena, sa katunayan sa aming munting tindahan, malakas po ang bentahan ng mga nobena. Marami po ang nagsusindi ng kantina. Marami po ang nagpapadasal at nagpapamisa. At nagulat ng gawain natin simulat kagabi yung Pesamento, yung pagpapahalik ng dating ng Birhen, marami ang magadasal. Hindi lang marami, iba't iba. Minsan tuloy naisip ko, paano kaya ang dating ng napakaraming dasal na ito sa Diyos? Paano niya tatanggapin? Marami, iba't iba, sabay-sabay. Siguro bibigyan tayo ng pagkakataon na mapakinggan ang dasal ng iba't iba. Ganito ang marinig natin. Panginoon, Mama Mary, bigyan mo naman ako ng pera. Bigyan mo ako ng kayamanan. Patamanin mo ako sa loto o sa karera o kung ano man. Yung iba naman siguro, papasahin mo ako sa eskwela. Papasahin mo ako sa bagong exams na magsisimula bukas. Yung iba naman, Lord, Mama Mary, manalo sana ang university sa Cambridge o kung sa kabilang liga, mag-champion sana ang letra. Yung iba naman, ang kanilang mga dasal ay patungkol sa tao. Alagaan mo, ingatan mo, Panginoon, Mama Mary, ang aking mga mahal sa buhay, ang aking mga magulang, nanay, aking tatay, aking kapatid, aking asawa,
para sa kanilang komunidad, para sa kanilang barkadahan, para sa kanilang parokya, para sa kanilang bayan. Panginoon, pagpalain mo sana ang Mindanao. Bigyan mo yung kapayapaan sa buwan. Para sa buong bayan, lahat ng krisis natin na hinaharap sana yung malalasan natin at umangat na ang ating buwan. O bakit sa buong mundo, sana yung shutdown na pamahalaan ng Amerika ay matapos na dahil may epekto sa ekonomiya ng mundo. Maraming dasal, iba't ibang dasal, sabay-sabay na dasal. Ang inaasahan ng epekto nito ay dalawa lamang. Mabibigil ang Diyos, makikinis ang Diyos. Sa maraming dasal, iba't ibang dasal, sabay-sabay na dasal. Dapat ito ang bagay na yan. Dahil ang ebanghelyo natin ngayon para sa minuto, ikapit-27 linggo sa karaniwang panahon ay nagsisimula sa pamamagitan ng isang pangungusap na may tuturin natin dasal. Lumapit ang mga alagad sa Panginoon at sinabi, Panginoon, dagdagan mo ang aming pananampalataya. Increase our faith. Sa bayan na pag-uusap na yan, dalawang sangka, kumbaga ang pinagsasama at pinagsasana. Ang una ay quantity at yung isa ay quality. Dagdagan ang pananampalataya, increase our faith. Quantity, quality. Quantity, bilang sukat sa buhay natin sa mundo, mahalaga yan. Sa katunayan, lahat ng susukat natin, ang tagumpay ng ekonomiya ay hindi yung sa rating ng buti o ng standard and poor, pero sa dami ng trabaho, sa dami ng mga bibig na nakakatangin na sapat. Masusukat natin ang tagumpay ng ekonomiya sa dami ng nagdadasal o sa dami ng sumusubaybay sa atin sa radyo o sa social media. Marami ang sumusubaybay sa atin sa live streaming. Marami ang naglalike sa atin sa Facebook. Marami ang sumusunod at nagpa-follow sa atin sa Twitter. Dumarami, sinusukat, binibilang. Yung ginagawa sa tao ay quality. Pananampalataya, pag-asa, pagmamahal, katotohanan, katarungan, kapayapaan, kagandahan, kabanalan, quality. Mahirap pagsamahin at pagpanahinyan sa dasal. Dahil paano natin halimbawa ipagdadasal, Lord, pagandahin mo ako. Mga Mary, pabaitin mo ako. Paano yun? Lord, dagdagan mo ang aking pananampalataya. Paano yun? Sa likod ng mga salita nito ay ang original na pag-iwang sa Griego. Prostine. Dalawa ang posibleng pangulan niyan. Yung una, to give what you already have. Kaya ang ibig sabihin, meron na kami nito, Lord. Dagdagan mo na lang. Yung ikalawa, to give what we do not yet have.
kanyang dasal ay ganito: hindi tagkab, hindi pagdami ng pananampalataya ang ibibigay ko sa inyo. Ang dapat mong piliin sa dasal, o hindi ang sapat, not a piece of faith, but enough faith. Ang tanong, ano ba yung enough faith? Ano yung sapat na pananampalataya? Sabi ng Panginoon, ang sapat na pananampalataya ay nakikita sa paggamit ito. It's in the use of faith that we measure a faith that is enough. Ang sapat na pananampalataya ay nasa paggamit dito. Ang tanong, paano na natin ginagamit ang pananampalataya natin? Yung iba sa atin, yung pananampalataya natin ay pagkakasyon lamang. Ibig sabihin, pag umaasa tayo ng malaking ibala, spectacular. Halimbawa yung pinagin sa Ebanghelyo, ang puno nito, mabulot dito, pumunta doon. Sa ibang Ebanghelyo, ang bundok na ito, maliit doon. Sa buhay natin ngayon, malutas sana ang lahat ng katiwalian. Mawala na sana ang lahat ng pandaraya. Makawala na ang pagkara sa ating pangalaman. Spectacular. Pero hindi yun ang tunay na sulatan ng sapat na pananampalataya. Yung iba naman, occasional faith, tuwing okasyon lamang ginagamit ng pananampalataya. Ibig sabihin, pag kailangan mo si Lord, pag may hinihingi mo kay Mama Mary, meron akong pananampalataya, nananalig, naniniwala. Pero pag naibigay na ang hinihiling, wala na ang pananampalataya. Occasional, pananampalataya, pang-okasyon. Yung iba naman, maniniwala ako dahil okay ako. Okay ang buhay ako, okay ang pamilya ko, okay ako. Pero pagdating ng paghirap, wala na. Nakalimutan si Lord, nakalimutan na si Mama Mary. Pananampalataya ng pang-okasyon lamang. Ang hinihingi ng Panginoon at dapat natin ipagdasal sa nobena dito sa Santo Domingo, sa ating mahal na ina, Santo Rosario ng Carabal, ay ang sapat na pananampalataya, sapat na paggamit nito. At ang sapat na paggamit nito ay sa pang-araw-araw at sa bawat sandali. Kahit walang nakapansin, kahit walang eksena, kahit walang spotlight, naniniwala, nananalig, sumasampalataya tayo. Nagagawa natin ang paggamit ng pananampalataya sa araw-araw natin pagsusumikap na maging tunay na Kristiyano. Sa pang-araw-araw na pagpapahayag natin ng kabutihan ng salita ng Diyos. Sa pang-araw-araw na paggawa natin ng kabutihan sa kapwa, pagtulong natin sa pagpapatawad natin, sa pakikipagpabig natin, sa pagmamahalan natin. Doon natin ginagamit ang ating pananampalataya. At yun ang dapat natin hilingin sa Panginoon. Yun ang dapat natin hilingin sa pagdarasal natin ng Rosaryo, ang pagdagdag ng pagkakataon ng paggamit ng ating pananampalataya. Sa pagwawakas, hayaan ibahagi ko sa inyo ang dasal na ito. Ngayong taon 2013, ginagiliwang ko ng simbahan natin ang taon ng pananampalataya. At ang ating kasalukuyan na Santo Papa si Francisco ay naglabas ko ng liham ensiklika, isang dokumento ng pamagat Lumen Fidei, the Light of Faith. Sa dulong bahagi ng dokumento niya,
Mahal na ina, tulungan ang aming pananampalataya. Buksan ang aming tenga para marinig ang salita ng Diyos at makilala ang kanyang tinig at tawag. Pagkalaki ng aming kalooban nang makasal kami sa kanyang yakap sa paglisan sa aming sarili at pagtanggap sa kanyang pangalan. Sa iyong tulong, maawaan nawa kami ng kanyang pagmamahal, nang maawaan naman namin siya sa pananampalataya. Tulungan kami ipagkatiwala ang aming sarili sa kanya ng lubusan at manalig sa kanyang pagmamahal, lalo na sa panahon ng pagsubok sa dilim ng krus. Kapag ang aming pananampalataya ay hinahamon, gumawa. Ipunla sa amin ang tuwa ng Kristong muli na buhay. Ipaalala sa amin na hindi kami nag-iisa sa paniniwala sa iyo. Turuan kami makita ang lahat ng bagay sa paningin ni Jesus, nang siya ang maging panglaw sa aming pagka. At nawa ang ilaw na ito ay lalo pang magliwanag sa amin hanggang sa pagtuo ang liwayway ng araw na walang hanggan. Si Kristo mismo, iyong anak, aming Panginoon. Amen.